15 million per kilometer na maximum average, maganda ng kalsada yan, to a 300 million per kilometer kay Saldico. Pinayagan at mantakin mo yan, walang pagpalag ang DPWH, walang pagpalag ang Department of Agriculture kung hindi pa po ito nabulgar sa publiko. Ayun. So ilan pa po ang mga kalsada na mga proyektong may ganito po na price range na ipinapatupad ni Ginoong Saldico na 300 million per kilometer. Kaya nararapat lamang nakasuhan ito Tapos makulong at bawian ng kayamanan na mula po sa pinagnakawan sa kaban ng bayan kung ang pagbabatayan ngayon ng mga ebidensya. Pangalawa, puntahan natin itong revelations na may 3 pa or 4 na mga dating security details na mga tauhan ni Saldico na galing din po sa Marines. Ang 2, ang isa daw galing sa Philippine Army at may isa pa 4 ang nagbabalak na magsagawa na rin po ng kanilang corroborating statements and sworn statements at kanilang pag-corroborate doon sa paghahayag ng kwento ni Master Sergeant Gutesa na retired Philippine Marines member ng Armed Forces of the Philippines. So itong 3 or 4 na pwede pang lumantad, according to a very reliable source na nalalaman niya at nakakausap niya ang grupong ito, hindi pa po yun ang kabuang kwento ng kung paano po naghahati-hatian ng pera sila Martin Romualdez at sila Saldico. Batay po sa recount and recollection nitong mga security detailed personnel kay Saldico at kay pati na rin po na tumutulong din sa mga utos ng paghahakot ng pera ni Martin Romualdez through kay Saldico. So kung itutulak po ang testimonyang ito at mailantad to the maximum sa mga mamamayang Pilipino, baka makapagbigay ito ng karagdagang lakas ng loob na gumawa na po ng hakbang ng people power na mapayapa ngunit decisive and strong committed na pagkilos ng mamamayan kung kanila pong makikita at ma-appreciate itong possibility of revelations mula po dito kay Master Sergeant Gutesa at sa mga kasama niyang ngayon po ay lumalantad na rin at handang tumistigo.